Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Singil sa toll sa South Luzon Expressway. Muli na namang tataas simula mamayang hating gabi. Bagong toll rates. Alamin! 8 pisong minimum fare sa jeep sa Luzon. Ipatutupad na simula sa Miyerkules. Isang grupo ng mga commuter aapela sa LTFRB. Pagbibitiw ni Congressman Ronald Singson, hinihingi ng mga kapwa kongresista matapos siyang mag-plead ng guilty sa drug trafficking case sa Hong Kong. 3 araw bago mag-Chinese New Year, mga pagkain at dekorasyon na magtataboy raw ng malas, mabentang-mabenta na sa Binondo. Sa showbiz saksi, Pinay singing sensation na si Charis, may dinedate nga bang foreign singer? At t-shirt hanggang sa mga pinakalumang album ni Elvis Presley, tampok sa koleksyon ng isang die-hard fan. Sa mga dumadaan sa South Luzon Expressway, maghanda na kayong maglabas sa mas malaking halaga na pang-toll. Simula mamayang hating gabi, patutupad ng ikalawang installment ng toll hike sa SLEX. At ayon sa South Luzon Tollway Corporation, may kasunod pang toll hike sa Marso at Abril. At live mula sa Laguna, saksi si James Velasquez. James! Yes, Igan, Vicky, ilang minuto na nga lang ang natitira bago maging epektibo ang dagdag singil na 2 pesos at 80 centavos kada kilometro dito sa South Luzon Expressway. Pagpatak ng hating gabi, magiging 79 pesos na ang dating 76 pesos na toll mula Alabang hanggang Calamba para sa Class 1 vehicles. 159 naman ang dating 152 pesos na toll para sa Class 2 vehicles at 238 pesos na para sa Class 3 na dating 228. Epektibo ang pangalawang installment ng toll hike na ito hanggang sa katapusan ng Pebrero. Magkakaroon pa muli ng toll hike sa Marso at sa Abril hanggang sa mabuo ang Toll Regulatory Board approved increase na 3 pesos at 2 centavos kada kilometro. Inuunti-unti lang daw ng SLTC ang dagdag singil para di ganong mabigatan sa pagbabayad ang mga motorista. Kailangan daw ipatupad ang 300% toll rate increase para makabawi sa ginasto sa pagpapaayos ng expressway. The TRB conducted an audit of the project expenses before they granted us the new rates, and it was established that the project cost the investors 14 billion. However, the government is allowing us only to recover up to 11.5 billion. South Luzon Tollway is now lighted for the first time in 30 years. We have added double the number of lanes from 4 lanes to 8 lanes, and we have also added 44 new toll plazas. Bagamat malaking tulong daw mga bagay na inahin sa expressway, nabibigatan pa rin daw mga motorista sa panibagong toll hike at sa masusunod pang dagdag singil ngayong taon. Wala tayong magagawa. Kasi doon lang ang talagang daan natin. Kaya wala tayong magagawang kung ano man ma-increase. Hindi okay kasi mataas na tataasan pa nila. Masyado na mabigatin kasi mahal din ang krudo eh. Lalo na kayo, malaki yan. Malaki ang ano namin sa highway. At Igan, Vicky, sa gitna nga ng dagdag sigil na ngangako naman ang pamunuan ng SLEX sa patuloy raw sila sa pag-aayos ng expressway para masiguro na magiging ligtas sa mga motorista habang bumibiyahe. Live mula dito sa Laguna, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Simula naman sa Miyerkules, balik na sa 8 pesos ang minimum fare sa mga jeep sa Luzon. Pero mukhang di dyan nagtatapos ang pasanin ng mga commuter. Paano ba naman ang ilang transport group? Iginida dapat ay 8.50 ang minimum na pamasahe. Saksi si Julio Segovia. Ngayon pa lang ay problemado na ang mga nakausap naming suki ng mga jeep sa pisong dagdag pasahe simula Miyerkules. Mula sa kasulukuyang 7 pesos, magiging 8 pesos na ang minimum fare sa jeep sa Luzon. Magiging 7.50 naman ang pasahe sa Visayas at Mindanao mula sa kasulukuyang 6.50. Sana kung nagtasabay-sabay pati sweldo, okay lang. Napakaraming proseso para sa mga pasahod ng mga manggagawa, pero kung sa pagtaas ng mga ibang bilihin, napakadali. Ang National Council for Commuters Protection nagulat daw sa desisyon na hindi raw ito dumaan sa public hearing, kaya naman iaapelan nila ito.
Tinatanong ko kung kailan ang public hearing. Wala pa raw pong schedule ng public hearing. Gusto ko pong maunawaan kung paano nangyari at nakapag-desisyon sila nang wala lahat ito. Pero giit ng LTFRB, hindi na raw nila kailangan magpahiring pa dahil tinatanggal lang naman daw ang provisional discount. Taong 2008 huling pumalo sa 8 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Ang presyo ng diesel noon, halos 41 pesos. Ganyan din ang presyohan ngayong magbabalik na sa 8 pesos ang minimum. That was the authority or the rate given to them previously in 2008, which they voluntarily reduced because of the reduction in fuel price before. So ngayon tumataas. Mabuti nga, nagpaalam pa sila sa amin. Nadagdagan ng piso, malaking bagay na rin sa amin mga driver po. Pero meron pa rin hindi kontento. Dapat daw 8.50 ang pasahe. Sa 8 pesos medyo maligaya na kami ng konti ron, pero hihingi pa rin kami ng pagpupulong sa board para pag-usapan pa namin yung mga darating na pagtaas na inaakala namin may mga darating pang pagtaas ng petrolyo. Hindi pa rin yan na magiging tunay na solusyon sa problema. Talagang yung pag-control pa rin sa presyo ng langis at yung pag-i-ensure na walang overpricing. At kahit pa regulated ang hanay ng transportasyon, may hiling ang grupong akto, lalo pat nananatili raw magalaw ang presyohan ng krudo sa merkado. Wala na yung hiring-hiring. Pag bumaba ay rollback ng 50 centavos. Pagka tumaas ng 5 pesos ay taas kagad ng 50 centavos para lumalabas para yung panalo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, isang factory ng mga bag ang nasusunog sa Caloocan City. Nadamay rin sa sunog ang isang kalapit na apartment. At live mula sa Caloocan, saksi si Jamie Santos. Jamie, umabot sa ikalimang alarmang sunog na tumupok sa isang pagawa ng bag dito sa Caloocan City. Saksi ako sa paglalagablab ng apoy at pagbuga ng makapal na usok mula sa nasusunog na warehouse na ito. Kwento ng mga residente, pasado alas 7 ng gabi nang mapansin daw nilang may lumalabas na usok mula sa gusali. Maya-maya pa, malaking apoy na raw ang sumiklab. Hindi pa malinaw sa ngayon ang sanhi ng sunog. Bahagya namang nahirapan ng mga rumesponding bumbero sa pag-apula ng apoy dahil sa mga kemikal at mga plastik na nasa loob ng warehouse. Nadamay sa sunog ang katabing 8-door apartment. Ang ilang kalapit na bahay agad na nagsalba ng mga gamit sa takot na pati sila'y madamay. Nervyos kami, ma'am. Tapos takot din po. Kaya pinabayaan na lang po namin yung mga tinda, basta na lang nagbaba kami ng gamit, yung mga importante po. Nahirapan kami doon sa stocks na yung made of plastics, yung mga components ng malita, may plastics, may mga kahoy, meron din mga yung tila. So mausok, masakit sa mata. Vicky, isang fire volunteer ang bahagyang nasugatan habang rumiresponde sa sunog pero hindi naman daw grabe ang tinamo nito. Pasado alas 10 ngayong gabi nang idineklarang fire under control ang sunog. Mula dito sa Caloocan City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Samantala, pinaghahanap na ng mga otoridad ang tumakas sa driver ng Eagle Bus Star na nahulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon. Nagpadala na ng field personnel ang operator ng bus para asikasuhin po ang 39 na nasugatang pasahero. Saksi si Lia Manyalak. Alas 4 na ng hapon na iahon ng Eagle Star bus na ito na nalaglag sa may 20 talampakang bangin sa Pagbilao, Quezon alas 7 ng umaga kanina. Batay sa investigasyon ng pulisya, paluwas na ng Maynila galing Ormoc-Leyte ang bus. Nang sa kasagsagan ng ulan ay bigla umano itong dumulas sa huling bahagi ng Old Zigzag Road na kung tawagi Bitukang Manok. Sinakop daw ng bus ang kaliwang bahagi ng kalsada saka dumausdos sa bangin. Ay naantok itong driver. So nung apakan niya yung preno, na yung kanyang steering wheel, hindi na niya napigil hanggang sa bumangga siya dun sa railings at dumiretso dun sa bangin. Wala mang nasawi sa aksidente, 39 naman ang iniwang sugatan, kabilang na ang 5 bata. Isa sa mga under observation sa ospital si Joseph Espinosa na nabagok ang ulot na mamaga ang mukha. Kailangan niya ngayong magpa-CT scan. Pumunta naman dito yung konduktor kanina. Sabi niya, sasagutin daw nila naman lahat. Sana gawin na lang nila. Marami ang nagkasugat sa ulo na kinailangan tahiin. Sa kabila niyan, todo ang pasasalamat ng mga pasahero na sila'y nakaligtas. Wala naman po gawa ng nayakap po ng asawa ko.
Tapos nayakap ko rin po yung asawa ko. Pero bukod sa sakit ng katawan, may hinakit pa ang ilan sa kanila. Yung pera kong konti, ibalik nila. Saka yung mga gamit na ano doon sa bus. Binalik yung wallet sa akin, wala nang laman. Pinaghahanap na ang tumakas na driver ng bus na kinilalang si Pepito Santiole. Nakuna naming umalis ng ospital ang konduktor nito. Tuloy naman ang biyahe ng mga Eagle Star bus na may rutang Pasamar at Leyte dahil hindi pa naman daw sila nakatatanggap ng suspension order mula sa LTFRB. Ayon sa bus operator, wala pang 1 taon ang nadisgrasyang bus kaya malabo raw na nagka-mechanical failure ito. Gayunman, nagpadala na rin daw sila ng tauhan para makatiyak. May field personnel na rin nag-aasikaso sa mga nasugatang pasahero. Yung aming bus na nalagpasan niya na yung mga sharp curves doon sa pinakataas ng Amy. Then ang balita namin, yung last curves na lang doon siya na-overshoot na siguro yung curve. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. At sa ibang balita, magbitiw na sa pwesto. Yan naman ang panawagan ng ilang kongresista kay Ilocos Sur Representative Ronald Singson matapos siyang maghain ng guilty plea sa drug trafficking case sa Hong Kong. At mula sa Hong Kong, saksi si Maki Pulido. Love life ang sinisisi ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson kung bakit may dala siyang cocaine papasok ng Hong Kong Hulyo noong nakaraang taon. Sa witness stand, sinabi ng kongresista na 2 araw daw bago siya bumiyahe, nag-away sila ng girlfriend niyang si Lovie Poe. Nagalit daw kasi ang aktres at nag-walk out sa isang concert nang mapansing halos katabi nila ang isang ex-girlfriend ni Singson at siya pa raw ang bumili ng tiket ng babae. Matapos ang away, nagbabad daw si Singson sa casino kung saan ipinadeliver niya ang cocaine. Ang nahuling cocaine sa kanya, tira na lang daw. Pero inamin din niya sa korte, 6 na taon na siyang on and off na gumagamit ng cocaine. Humingi siya ng tawad kasabay ng pagmamakaawa kay Hong Kong Judge Yao na bigyan siya ng mas magaang na sentensya. Ito mga pagkakamali ito, masyado na madaming sakit. Masyado madaming tao nang nasaktan. Napahiya na ako sa ating mga kababayan. And wala na akong ibang gusto gawin kundi ayusin yun at i-correct kung ano man yung mga pagkakamali nangyari dati. 14 grams ng powder na may lamang 6 na gramo ng cocaine ang nahuli kay Singson. At dahil sa airport siya nahulian, drug trafficking ang kaso laban sa kanya. Handa na raw si Singson sa anumang maging desisyon ng korte. Delaying the process will just prolong the agony. So, kung ano man yung maging desisyon ngayon, i-honor na lang natin. It could go either way. Pero tingin ng prosekusyon, nagdradrama lang si Singson. Paniwala nila, ibibenta raw ng kongresista ang ipinagbabawal na gamot sa mga naghihintay na kaibigan sa Macau. Sa pag-amin ni Singson ng paggamit sa cocaine, ilan sa kanyang mga kabaro sa kongreso ang ngayon nananawagan na magbitiw na siya sa pwesto. Anybody who violates the law and is a public servant should resign. Yung magiging implikasyon ng kanyang pananatili bilang miyembro ng Congress ay hindi na lang sa kanyang kamay, kundi nasa kamay na rin ng leadership ng House na ito. Una nang apela ni Singson sa mga kasamahan sa Kamara, hintayin daw muna ang resulta ng paglilitis. Mula dito sa Hong Kong, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.